Ginoo, gaya ng hiling ninyo at ng inyong asawa, inilagay namin ang inyong anak na lalaki sa ilalim ng 24 na oras na real-time na pagmamanman. Narito ang live feed. Itinatago natin ang ating yaman sa ating anak. Hanggang kailan pa ba natin ito gagawin? Kailan ito matatapos? Ang pamana ng aming mga ninuno ay nagbabala laban sa mga inapo na mamuhay ng marangya. Nakalimutan ang kanilang pinagmulan. Kailangan nating maghintay hanggang si Ethan ay magpakasal bago natin masabi sa kanya ang totoo. Pamana ng mga ninuno, pamana ng mga ninuno. Matigas ang mga aral na iyan, pero ang tao ay nababaluktot. Hindi na ako makapaghintay pa. Kung gayon, bilisan mo siyang magkaroon ng nobya. Hoy, nanay. Hello. Anak, malapit na ang bagong taon. Kumusta na ang paghahanap ng magiging manugang ko? Nanay naman, wala tayong pera, wala tayong bahay. Lubog tayo sa utang. Paano ako makakahanap ng iba? Wala akong pakialam. Kung hindi ka makahanap ng nobya, edi umuwi ka at magpatuloy ka sa mga blind date para sa akin. Blind date. Hoy, guwapo. Ako si Daisy. Ano sa palagay mo ang tingin ko sa iyo? Nanay, hindi ako yon. Tumigil ka sa pagtakbo. Tigil. Tignan natin kung makakatakbo ka pa ngayon. Bakit mo ako hinahabol ng ganito kasi? Muntik na akong mahulog at mamatay. Miss Hayes, sinusunod lang namin ang utos. Sabi ni N. Hayes, kailangan ka naming dalhin pabalik na yung araw para sa kasunduang pag-aasawa sa samahan ng itim na dragon. Bumalik ka at sabihin mo sa matanda, may iba na akong mahal. Hindi ako kailanman magpapakasal sa samahan ng itim na dragon. Kung gusto ninyo akong pauwiin, maliban na lang kung kanselahin niya ang kasunduan sa samahan ng itim na dragon. Miss, tungkol dito, dapat talaga kayong bumalik at kayo mismo ang magsabi kay M. Hayes. Kung hindi, papatayin niya kami. Huwag kang magpanggap na biktima sa akin. Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kayong dalhin ako pabalik ngayong araw. Ako ang sasaktan ko ang sarili ko. Tapos sasabihin ko sa tatay ko, na kayo ang sumakit sa akin. Pag-isipan ninyo, ako lang ang anak ng tatay ko, ang kanyang minamahal na anak na babae. Kung ako ay masaktan, ang tatay ko ay kakalikutin kayo. Miss Hayes, wala kaming magagawa. Tama na. Mayroon akong mahalagang bagay na aasikasuhin ngayong araw. Kung kayo ay makikialam, kakalikutin ko kayo ngayon din. Boss, may paparating. Sige, sa bagong taon na ito, pangako ko na, mag-uwi ako ng asawa para sa'yo. Alam ko, kailangan ko nang umalis. Hoy, anak. Ethan, nahanap din kita. Huwag kang matakot. Dumikit ka sa likod ko, ako ang magpoprotekta sa'yo. Makinig kayo. Ngayong araw, sa wakas ay nagawa ko, na ay plano ang pagkikita nating ito, kay Ethan. Kung sino man sa inyo, ang some iron nito para sa akin. Gagapasin ko kayo. Miss, ano ang kinalaman niya? Sa amin? Ano ang ibig mong sabihin? Siya ang magiging manugang ng aming gang ng 5 lawa. Ngayon, bilisan ninyo at makipag-ugnayan. Makipag-ugnayan? Bilisan ninyo, gipitin ninyo ako. Gipitin ninyo ako. Gipitin ninyo ako. Teka, bilisan ninyo. Hoy, miss. Tulong. May nanggigipit sa akin. Tigil. Bitawan mo siya. Tigil. Pakawalan mo siya. Ako. Ethan, tulungan mo ako. Ayos ka lang ba? Saan galing tong siraulo? Gusto mong mamatay? Makakialam ka sa negosyo ng gang ng 5 lawa. Ha? Dito ka sa likod ko. Huwag kang mag-alala, ipagtatanggol kita.
Ethan, ngayon, kahit anong mangyari, hindi na kita pababayaan pang mawala. Wala akong pakialam kung gang ng 5 lawa o gang ng 6 na lawa kayo. Nakatira tayo sa isang lipunang may batas. Kung hindi kayo alis ngayon, tatawag ako ng pulis. Mangbabanta ka sa amin. Mga kapatid, durugin natin to. Tara na. Huwag kang tatakbo, bata. Okay, ligtas ka na ngayon. Salamat, Ethan. Walang problema. Na pala, saan ka nakatira? Samahan na kita pa uwi. Delikado kung ikaw lang ang uwi. Pinagdaanan ko ang lahat ng to, para lang mapalapit sa'yo. Kung talagang uuwi ako ngayon, sayang lang ang lahat ng pinaghirapan ko. Di na ako pwedeng bumalik. Kapag bumalik ako, pipilitin ako ng tatay ko, napakasalan, ang isang taong ayaw ko. Ha? Anong gagawin mo? Ako. Pwede ba akong tumira sa'yo? Hindi ako magiging pabigat, kaya kong maglaba at magluto para sa'yo. Huwag. Hindi maganda yung magkasama tayong dalawa. Bukod pa riyan, kung titira ka sakin, masisira ang reputasyon mo. Hindi maganda yun para sa'yo. Kung maging girlfriend na lang kita, para ganoon, ayos na tayo, at para mabayaran kita sa pagligtas sa buhay ko. Ha? Hindi pwedeng ganoon. Tayo. Hoy, sa tingin mo ba, hindi ako maganda? Para sa'yo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Di simula ngayon. Ako na ang girlfriend mo. Ang dali naman, naghahanap pa lang ako kung saan makakahanap ng girlfriend. May ganito kagandang babae na gustong maging girlfriend ko. Leo, uminom ka ng tsaa. Salamat, Mrs. Stone. Mr. Stone, sabi ng tatay ko, basta ang alyansa sa kasal ng aming dalawang pamilya ay magiging maayos, ibibigay ang mga pantalan. Sa distrito ng Kanluran sa gang ng 5 lawa. Ay naku. Totoo ba yan? Ang pantalan ng Kanluran, ibibigay sa aming gang ng 5 lawa. Mr. Stone, ang tatay ko ay lalaking palaging tumutupad sa kanyang salita. Kapag naayos na ang kasal, ang titulo ng bodega. Sa araw ng engagement, personal kong ihahatid iyon sa inyo. Pero, si Serafina, parang may mga pag-aalinlangan siya sa kasal na ito. Huwag kang mag-alala, Leo. Dahil ipinangako ko na si Serafina sa iyo. Kahit gapyusan ko pa siya, itatali ko siya sa kama mo. Boss, M. Hayes, malaki ang problema. Ang gulo-gulo mo. Ano ba yan? Di mo ba nakikilang may bisita ko? Leo, maghintay ka muna dito. Babalik ako agad. At habang nandito ako, papaglutuin ko ang kusina ng ilang specialty para sa'yo. Mr. Stone, hindi na kailangan. Kailangan kong umuwi at pag-usapan ang kasal ko kay Serafina sa tatay ko sa mga susunod na araw. Personal kong dadalhin ang kontrata ng pantalan at muling dadalaw. Mrs. Stone, mabuti. Leo, samahan na kita sa labas. Ingat. Ang gulo-gulo mo. Ano na naman? M. Hayes, nahanap namin si Miss Hayes. Ayaw niyang sumama sa amin. Sabi niya, mamamatay na lang siya kaysa pakasal kay Leo. Ngayon, tumakas na siya kasama ng isang delivery guy. Ano ba yan? Tanga ka. Di mo pa madala ang isang babae. Hindi kami nangahas gumamit ng lakas. Baka masaktan si Miss Hayes. Sige, naiintindihan ko na. Walang utang na loob na anak yan.
Kaya, dito, ako nakatira. Hoy, Serafina? Ako, hoy, hoy, hoy. Hindi makapaniwala, walang utang na loob na babaeng yan. Sisirain niya, ang kinabukasan ng aming gang ng 5 lawa. Sisirain nga. Halika rito, ikaw, halika rito. Ano pang ginagawa mo dyan? Hanapin mo siya, ngayon din. Kahit baliin mo pa ang mga binti niya, hulihin mo at dalhin dito. Kung hindi, dalhin mo ang ulo mo sa akin. Opo, in Hayes. Sa pagkakataong ito, talagang ibabalik namin si Miss Hayes. Bumalik ka rito. Nababaliw na ako sa'yo, lumabas ka. Binatang Ginoo. Parang may bagong development. Kayong dalawa, magbantay kayong mabuti dito. Opo, sasabihin ko na ngayon kay Chairman, ang magandang balitang ito. Chairman, Madam, may girlfriend na ang Binatang Ginoo. Girlfriend. Talaga? Totoo po talaga, Chairman. Tingnan ninyo, dinala na nga niya, sa bahay. Naku. Yang batang yan, nagising din sa wakas. Kanina lang umaga, kinukulit ko siya tungkol dyan. Tapos ngayong gabi, may dala-dala na siya. Sophia, ihanda mo ang kotse, bilis. Pupuntahan ko ang magiging manugang ko. Opo, Madam. Hoy, tara na rin tayo. Ang tagal nating naghintay. Dumating din ang araw na ito. Chairman, Madam, nakumpirma na po namin. Nasa bahay na po ng Binatang Ginoo. At kasama rin po ang girlfriend niya. Naku, tignan mo naman. Bilis, itago mo yung sinturon mong milyon-milyon. Huwag mong ipakita sa anak natin. Tama. At yang hikaw mong 5 milyon, at yang kwintas na ito, itago mo, bilis. CJ, Boss, sigurado ka bang nandito sa itaas, yung delivery boy? Walang pagkakamali. Sabi ni N. Hayes, kahit anong mangyari, maiuwi natin si Miss Hayes ngayon. Kung may magkamali sa inyo, Bubugbugan ko muna kayo. huwag kayong mag-alala, boss. Kung hindi siya pinagtanggol ni Miss Hayes noon, nabali na sana ang mga binti niya. Tara na. hoy. Ano nang nangyayari dyan? Sophia, tingnan mo. Alamin mo kung ano nang nangyayari. Opo, Madam. Sumama ka sa akin. Pwede ka nang manirahan dito mula ngayon. Dito, tumitira ang mga magulang ko kapag bumibisita sila. HMM. Sige. Anong nangyayari sa labas? Madam, nasugpo na ang lahat ng target. Mabuti. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Ay naku, Ethan. At sino naman itong dalagita? Ma'am, girlfriend ako ni Ethan. Oh, ang galing naman. Na makakita si Ethan ng isang. Kasing ganda mong tulad mo. Swerte niya. Serafina. Mga magulang ko ito. Kumusta po, Mr. at Mrs. Miller? Ako si Serafina Hayes. Ay, aba, kumusta? Ang tahimik mo naman tungkol dito, anak. Isang bagay na ganito kalaki, at hindi mo sinabi sa amin. Kasi, kakakilala lang namin, alam mo na. Gets go. Serafina, tayo na'y umupo, at mag-usap-usap. Upo. Halika, umupo ka. Kaya nga, Serafina, gaano nakatagal? Kayong magkakilala ni Ethan? Huwag kang matakot. Dumikit ka sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Nagkakilala kami, noong kolehiyo pa. Kolehiyo pa lang ay kilala mo na siya. Ibig sabihin, ikaw, Serafina, kasama mo na siya mula pa noon. Hindi mo lang pinagtiisan ang pasaway na yon. Kundi nanatili ka pa sa kanya sa lahat ng hirap. Espesyal na babae ka talaga.
May problema po ba, Mr. Miller? Wala naman. Serafina, iha, dahil unang pagkikita natin ito, at biglaan talaga. Ang tito mo at ako, ay hindi nakapaghanda ng wastong regalo. Ito. Pakikuha mo itong bracelet. Ituring mo na lang itong munting alaala, mula sa akin. Ito. Ang bracelet na ito ay isang bracelet na Mutton Fat Jade mula sa Imperial Collection noong nakaraang panahon. Paano nangyari yon? Nakita ko na ito sa isang katalogo dati. Ang pamamaraan ng pag-ukit na ito ay galing sa isang pagawaan ng imperyo. Napakagandang berda at ukit sa jade. Ito'y pamamaraan na ginagamit lamang sa paggawa ng alahas para sa mga maharlika. Hindi po, tita, napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Hindi pwede, talagang imposible. Paano naging galing sa lumang imperyo ito? Kung galing na iyan sa panahong iyon, nandito pa ba ako naghahatid ng mga package? O, ano ba, anak ka? Ito, gusto ni tita na sa iyo ito. Kaya tanggapin mo na. Maliit na alaala lang ito mula sa tito mo at sa akin. Kunin mo. Serafina, huwag mong tanggihan, ito'y taos-pusong regalo ng tiya mo. At saka, itong bagay na ito, ay minana na sa pamilya namin. Baka nga peke pa ito, itago mo. Pero, ito, mukhang totoo naman. Serafina, anak, tingnan mo. Ikaw at si Ethan ay nagsasama na ngayon. Kaya parang pamilya na rin tayo. Bukas, wala namang ginagawa ang tito mo at ako. Kaya bakit hindi natin? Ayain ang mga magulang mo bukas. Magkakasama tayong mag-usap. Ma, ano pong sinasabi niyo? Hoy, tumahimik ka. Tama yan, Serafina. Ayain mo ang mga magulang mo, para kami ng tiya mo, ay makapagpakita ng pagiging mabuting host. Sige. Tito, tita, bukas po. Ma, gabi na, dapat na tayong umuwi at magpahinga. Hoy, hayop ka. Hindi pa ako tapos magsalita. Ikaw, So, nagbibiro lang ang mga magulang ko. Huwag mong seryosohin. Sa wakas, may pagkakataon na ako para maputol ang kasunduan sa samahan ng itim na dragon at pakasalan si Ethan. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Ethan, ayaw mong magkita ang mga magulang natin dahil ba sa tingin mo, hindi ako karapat-dapat sa'yo? Hindi. Ito lang kasi. Kakakilala lang natin, hindi ba't masyadong maaga? Para magkita ang mga magulang natin, parang minamadali. Nakalimutan mo na ba ang nangyari 5 taon na ang nakalilipas? Hindi ko kailanman malilimutan. Pero girlfriend mo ako, para magkita ang mga magulang natin, ay tama at nararapat. Well, Kung hindi ka papayag, sasabihin ko sa mga magulang mo, na buntis ako, at ayaw mong panagutan. hoy. Ay naku, hindi mo pwedeng basta sabihin ang mga ganyan. Sige, papayag na ako, okay? Ganon dapat. Salamat, Ethan. So, nandito ang mga magulang ko. Ngayong gabi, dito ka na lang matutulog. Hindi. Gusto kong matulog sa kama. So ikaw sa kama, ako sa sahig. Ang sakit sa sahig. Paano kung magkatabi na lang tayong matulog sa kama? Hindi pwede yan. Ako na lang sa sahig, ikaw sa kama. Hindi ko inakala na si Ethan ay ganoon pala katapat na lalaki. Aray. Bumangon ka na at maghilamos ka. Tapos, kain na tayo ng almusal. Serafina, maayos ba ang tulog mo kagabi? Tita, ang sarap-sarap ng tulog ko kagabi. Parang ang tagal-tagal na nung huli akong nakatulog, nang ganon kalalim. Tay, ano nang tingin mo sa akin? Kailangan matuto sa pagpipigil ang mga kabataan. Tingnan mo ang sarili mo. Maitim ang palibot ng mata mo. Maghihilamos na ako. Umupo ka. Serafina, ito, mga siopaw na gawa sa bahay. Sige, tikman mo. Salamat, tita. Ethan. Ito bang mga siopo? May truffle pala sa loob. Ethan, ito ba ang kinakain ng pamilya mo? Anong truffle? Hindi ko alam yan. Ito lang naman ang mga siopaw na kinakain ko simula bata pa ako.
Simula bata ka pa. Mga siopo na may truffle ito, $800 ang bawat isa. Kalokohan yan. Seryoso ka? Hindi, itong mga siopaw na ito, ay inihaw lang ni Emmett Peterson sa baryo. Tama yan, Serafina. Yung truffle na sinasabi mo, ni hindi ko pa yan naririnig, lalo na ang kumain, ng siopaw na $800. Paano nangyari yun? Eksakto ang lasa nito sa truffle. Nakinain ko noon, ang lasa at ang texture, ay magkapareho talaga. Serafina, kalimutan mo na ang mga siopaw. Ano ang trabaho ng pamilya mo? Tita, ang pamilya ko po, nagpapatakbo lang, ng ilang pantalan sa paligid ng lungsod ng Ilugton. Maliit lang ang aming negosyo sa logistics. Ilang pantalan? Maliit na negosyo nga talaga. Serafina, ang ibig sabihin ng tiyahin mo ay, HMM, tiyahin. Ang suot mo sa leeg mo. Iyong limited edition na, pinakamataas na palawit mula sa pavilion ng kayamanan ng Jade. Ah, iyon. Nagkakamali ka. Hindi ito iyon. Paano naman hindi? Nakita ko na iyon sa katalogo. Ang palawit na ito ay gawa sa gininto ang platinum. May mga top grade na sapphire. Ang production cost pa lang ay 10 milyon. Wala pang 5 sa buong mundo ng negosyo. Tiyahin. May suot ka ng isa sa leeg mo. At 3 pa ang suot mo. ito. Wala kang lagnat. Bakit ka nagsasabi ng kalokohan? Iyon lang ay, susi ng bahay namin. Eksakto, Serafina, kung totoo nga ang sinasabi mo, hahayaan ba naming maghatid ng package si Ethan? Tama. Ako, natatakot akong mawala ang mga susi namin. Kaya, laging inilalagay ko iyon kung saan kita. Tama. Hindi ba tayo pupunta sa magulang mo? Bilisan na natin, kung hindi kung umalis sila, sayang lang ang punta natin. Oo. Pupunta kami ni Serafina sa magulang niya. Aalis na kami. Sandali lang, Ethan, heto. Huwag mong kalimutan ang kadena na ito. Lanan. Bumalik ka ulit minsan, Serafina. Tingnan mo itong bata, laging nagmamadali. Ang anak natin ay makikipagkita sa magiging biyanan niya, at parang wala kang pakialam. Ano naman ang magagawa ko? Huwag kang magpaloko sa batang ito. Kahapon, pabalik-balik at umiiwas. Pero ngayon, nang marinig niya, na makikipagkita siya sa magulang ni Serafina, tumakbo ng mas mabilis pa sa kuneho. CJ, huwag na nating isipin iyon. Kain na tayo. Kain na tayo. Mr. Stone, ito ang kontrata para sa pantalan ng kanluran. Salamat. Mr. Stone, matagal ko nang hindi nakikita si Serafina. Leo, mula ngayon, pamilya na tayo. Hindi na kailangan ng formalidad. Huwag kang mag-alala, Leo. Kami, hanggang ng 5 lawa, tinutupad namin ang aming salita. Pangako ko sa'yo, hindi ko ito sisirain. Salamat, Mr. Stone. Palaging wala si Serafina nitong mga nakaraang araw. Dapat ay malapit na siyang bumalik. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Sigurado ka bang dito nakatira ang tiyo mo? Bakit parang, mga gangster ang itsura nila? Hindi naman katulad sa mga pelikula. May mga baril silang lahat, di ba? Anong kinakatakot mo? Nakatira tayo sa isang lipunan na may batas. Lehitimong negosyo ang pinapatakbo nila. Security lang sila. Baka, dapat bumalik na lang tayo sa ibang pagkakataon. Umuwi muna tayo. Hayaan mong mas maayos akong maghanda sa susunod, bago kita makilala sa mga magulang mo. Ano bang ikinakatakot mo? Hindi ka naman niya kakainin. Relax. Ipagtatanggol kita. Tara na. Halika na. Miss Hayes. Ethan, pwede bang magpakalalaki ka naman kahit minsan? Sabihin ko sa'yo, walang respeto ang tatay ko sa mga duwag. Ngayong araw, kahit kailangan mong magpanggap, magpakalalaki ka. Huwag mong hayaang hamakin ka ng tatay ko. Sige, susubukan ko. HMM. Uwi na ako. Ito kaya ang surir na sinasabi ni Goldie? Serafina, nakauwi ka rin. Leo, anong ginagawa mo dito? Dumaan ako para ihatid ang kontrata ni na Mr. at Mrs. Stone para sa pantalan ng kanluran. At saka, para pag-usapan ang ating kasal. Pasensya na.
Pero may boyfriend na ako. Hindi, Serafina, mukhang walang pera itong lalaking ito. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Hindi mo naman lang kinuha ng isang artista. Para lokohin ako, di ba? Ano naman ang masama sa pagiging ordinaryo? Gusto ko ng mga ordinaryong tao. Tio, yeah. Ako si Ethan. Boyfriend ni Serafina. Serafina, ito ba ang boyfriend na lagi mong pinag-uusapan? Opo, Itay. Ethan, siya talaga ang napili kong boyfriend. Huwag naman kayong pumasok dito, at hatulan siya ng may kinikilingan. Oh, Ethan. Tuloy po kayo. Ang layo ng pinanggalingan mo. Siguro pagod ka na. Oh, Jimmet Hayes. Ngayong nandito na ang bata, wag mo naman siyang takutin. Huwag kang matakot, nandito ako. Salamat po, Lyra Stone. Serafina, tingnan mo itong lalaking ito, ang duwag. Ni hindi karapat-dapat maglinis ng sapatos mo, lalo na pamprotektahan ka sa hinaharap. Mr. at Mrs. Stone. Sa hinaharap, ang pantalan ng kanluran, ay kailangan pa rin ako, at ang suporta ng korporasyon ng itim na dragon. Tanging ako at si Serafina. Ang bagay na magpartner, ano ba ang maibibigay nitong lalaki sa kanya? Sino ang nagsabing hindi ko kayang protektahan si Serafina? Noong isang araw lang, tinulungan ko siyang paalisin ng isang grupo ng mga tambay. Ikaw, Neo, kung sino ang kasama ko, ay wala kang pakialam. Maasahan at mapagkakatiwalaan si Ethan. Mas mabuti siya kaysa sa isang tulad mo, na puro karahasan lang alam at umaasa sa pamilya. At ang gusto ko ay katapatan, hindi yung bagay na magpartner. Serafina. Wala akong pakialam kung ito'y isang kapritsyo, o kumuha ka lang ng artista para magpanggap. Ngunit ang mahalaga, ang anak kong babae, ay hindi magtatapos sa isang walang kwentang tulad nito. Itay. Kinakabahan lang si Ethan, hindi siya ganito kadalasan. Hindi niyo siya mahuhusgahan, base sa isang pagkikita lang. Lagi ninyong sinasabi sa akin. Nahusgahan ang tao sa kanyang puso. Oh, Jimmet Hayes. Si Ethan dito, ay mukhang disenteng binata. Ano naman ang silbi ng pagiging desente? Hanggang ng 5 lawa ay isang malaking negosyo. Isang duwag na batang tulad niya, ay hindi kailanman mapoprotektahan ito. Ang gang ng 5 lawa. Hindi ba't ang mga nanligalig kay Serafina ay galing sa gang ng 5 lawa? Oh, wag mo nang isipin yon. Ang tiyuhin mo, mainitin lang talaga ang ulo niya. Mrs. Stone. Ngayon, ito ay isang bagay na binili ko sa Elite Auctions sa halagang 80 milyong dolyar. Ito ang puso ng kalaliman. Halos walang kapintasan ng kalidad ng sapphire na ito. Ay halos walang kapintasan. Sana magustuhan mo ito, Mrs. Stone. Nakikita mo, Diyos ko. Ganito ba kayaman ang lalaking ito? 80 milyon. Hindi ko kailanman makikita ang ganoong kalaking halaga. Sa buong buhay ko. oh, Leo, hindi mo dapat ginawa yon. Napakamahal ng regalong ito, at nahihiya akong tanggapin ito. Pakiusap, Mrs. Stone, napakabait mo naman. Kapag ako ang nagbibigay ng regalo, hindi ako tulad ng ibang tao, na pumupunta ng walang daladala, sa kanilang unang pagbisita, ni hindi alam ang mga pangunahing asal. Sino ang nagsabing hindi siya nagdala ng regalo? Sa palagay ko, ang Reg Along dala ni Ethan, ay mas may puso kaysa sa iyong mamahaling alahas mo. Serafina, huwag. Binili ito ng nanay ko sa palengke. Wala pang 800 piso ang halaga nito. Paano ito makakapantay? Sa suffer niyang nagkakahalaga ng 80 milyong dolyar. Talaga. Bakit takot kang ipakita? Dahil ba, napakamura at hamak ng dala mo? Nakakahiya bang ipakita? O kaya naman, wala ka talagang dala? Sino ang nagsabing wala akong dala? Meron. Di ipakita mo na, huwag ka nang mag-atubili. Sigurado ako'y kumuha ka lang, ng mumurahing peke sa isang tiyan. Siguro iniisip mo, nakakahiyang ipakita, ano? Sige, ipapakita ko. Ang halaga ng regalo ay hindi nasusukat sa presyo nito. Ang mahalaga ay ang intensyon sa likod nito. Serafina, kung gusto mo ng kwintas, sabihin mo lang sa akin. Madali kong mabibili para sa'yo, ng 100 beses na mas mahal, kaysa sa anumang mabibili niya. Mahal man o hindi, hindi yun mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay, handang ibigay ni Ethan ang lahat ng kanyang meron para sa akin. Hindi ito ordinaryong kwintas. Ito ang puso ng karagatan. 2 taon na ang nakalipas. Sa isang subasta, ito ay binili ni Emma Green ng Miller Group sa halagang 800 milyong dolyar. Ano? 800 milyon? 800 milyon? Tita. Sobra naman yan. Mali ang pagkakita mo siguro. Ma, alam kong sinusubukan mong takutin si Dad, pero sobra na ito. Hindi, Serafina. Ang kulay at ang pagkakagawa, parehong-pareho sa iyon. Tingnan ko ulit. And with Hayes, tingnan ninyo, di ba ito yung sa auction 2 taon na ang nakalipas? Sa malaking auction,
Mr. and Mrs. Stone, mali kayo siguro. Walang kwenta lang itong lalaking to. Sa ilalim ng lipunan. Paano niya kayang bilhin? Ang ganito kamahal na regalo? Eksakto. Ang kulay na ito ay eksaktong yung na napanalunan ni MS Green mula sa Miller Group sa auction 2 taon na ang nakalilipas. Sabihin mo nga, saan nanggaling ang kwintas na ito? Ito. Pulot lang ito ng nanay ko sa isang flea market. Mr. and Mrs. Stone, narinig ninyo yun? Pulot lang sa isang flea market. Serafina. HMM. HMM. Serafina, sabihin mo ang totoo. Ano ba ang pinanggalingan ng lalaking yun? Pangkaraniwan lang ang pamilya niya. Walang kakaiba. Dad. Hindi ka naman. Nababaliw dahil sakit, di ba? Tama na, huwag mong istorbohin ng tatay mo. Imposible. Ito ay malinaw na, ang puso ng karagatan, na lumabas sa auction noon. Hindi ako maaaring magkamali. Sabi ng nanay niya, binili raw ito sa flea market. Napaka-imposible naman yun. Hoy, Serafina. Matagal na kayong magkasama. Tungkol sa pamilya niya, wala ka bang napansing kakaiba? Oo nga pala, meron. Yung tinapay na kinain ko sa kanila, eksaktong katulad ng black truffle na kinain ko. Ano ba yan? Ah, oo nga. At ito, Diyos ko, ito ay Mountain Fat Jade Bracelet na ginawa para sa imperial na korte noong nakaraang panahon. Mr. Stone. Hindi na kailangang itanong kung ito ay totoo o hindi mahirap hulaan. Tulad ng sinabi mo, ang bagay na ito ay binili na ni MS Green sa isang subasta 2 taon na ang nakalipas. Kaya paano ito maaaring maging totoo? Pwede mong sabihing peke ang kwintas, sige, pero ang bracelet na ito ay talagang isang Mountain Fat Jade Bracelet mula sa imperial na korte noong nakaraang panahon. Mr. Stone. Naniniwala ka ba talaga dyan? Tingnan mo itong talunan. Ang buong itsura niya. Mayroon ba siyang $100,000 sa pangalan niya? At saka, ang nakaraang panahon na iyon ay napakatagal na. Sino ang nakakaalam kung ilan? Ang mga peke na nagawa mula noon? Sino ang nagmamahal kung totoo o peke? hindi yun ang iniintindi ko. Si Ethan. Serafina. Talagang naloko ka niya. Paano maaaring ang isang bagay na pag-aari ni MS Green ay mapunta sa kanyang mga kamay? Sa palagay ko, sinusubukan lang niyang gumamit ng peke na kopya para mapasok sa gang ng 5 lawa at umakyat sa lipunan. Mr. Stone. At ikaw, huwag mong hayaang ang kanyang matamis na salita ay maloko ka. Ang lalaking ito ay tuso. Hindi. Ang kulay at texture ng kwintas na ito ay magkapareho sa isa na lumabas sa subasta. Kung ito ay isang kopya, hindi ito magkakaroon ng ganitong kalidad. At tungkol naman sa bracelet na ito, sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang trabaho ng mga magulang mo? Ano ang relasyon mo kay MS Green mula sa Miller Group? Paano ka napakakalmado? Masyadong mabait ang anak natin, at hindi siya magaling magsalita. Ang tagal na niyang wala at hindi pa rin bumabalik. Ni hindi natin alam kung ano ang nangyari sa pagpupulong. Diyos ko. Ano ba ang nagmamadali? Maganda ang panlasa ng anak natin. Bukod pa riyan. Mabait na babae si Serafina. Mula pa noong kolehiyo, nasa tabi na niya ito. Huwag kang mag-alala. Maang, Chairman, may masamang balita. May pinaalam ang mga tauhan natin. Ngayon, bukod sa binatang Ginoo, may iba pang nagdala ng mamahaling regalo para manligaw din kay Miss Hayes. Ano? Ganun pala. Kaya pala ang anak natin ay hindi pa bumabalik. May nakisingit. Alam mo ba kung sino ang gumawa? Chairman, Maang. Si Leo Stone, ang binatang Ginoo ng samahan ng itim na dragon. Ayon sa mga tauhan natin, hindi lang niya ininsulto ang binatang Ginoo sa harap ng publiko, sinasabing hindi maganda ang dala nitong regalo, kundi sinadya pa niyang makipag-away dito. Yan, Miller. Hindi natin pwedeng hayaang mapahiya ang anak natin. Malapit na sanang magkatuluyan. Gusto niyang makisingit at daigin ang anak natin. Hindi pwede. Ipapadala ko kay Sofia ang mas marami pang mamahaling regalo. Hindi tayo pwedeng mapahiya. Opo, ma'am. Sofia, may gustong agawin ang babae ni Ethan. Ganito ang gawin mo. Pumunta ka agad at maghanda ng napakagandang at mamahaling regalo na ipadala. Hindi natin pwedeng hayaan si Ethan na mapahiya dito. Opo, ma'am.
Aayusin ko ang pinakamagandang listahan ng regalo na ipapadala. Tapos na ang pagpupulong para sa araw na ito. May mahalagang bagay akong aasikasuhin. Ennis Green, si President Stone mula sa samahan ng Itim na Dragon, ay naghihintay na sa reception room. Ika-9 na beses na niya ito, na personal na pumunta rito para humiling ng pagkikita. Sabi niya, kung tatanggapin sila ng Miller Group, ang pangunahing teritoryo at yaman ng pamilyang Stone, sa lungsod ng Ilugton, ay lahat ibibigay. Hintayin mo siya. Gaano man iyon kahalaga, wala nang mas mahalaga kaysa sa aking binata. Pero Ennis Green, matagal na nating inischedule ang appointment na ito. Malaki ang impluensya ng samahan ng Itim na Dragon sa lungsod ng Ilugton. Ang pagpapaantay sa kanya ng ganito, ay maaaring Maaari siyang maghintay o umalis. Ang mga gang na gustong sumipsip sa Miller Group ay napakarami. Ang aming Miller Group ay hindi nangangailangan sa kanya. Ang aking mga magulang ay mga magsasaka lamang mula sa probinsya. Kami ay mga magsasaka ng ilang henerasyon, at si Emma Green, hindi ko rin siya kilala. Narinig mo ba yon, Mr. Stone? Ni hindi nga niya kilala si MS Green. Sa tingin ko, ang bagay na ito, kahit hindi niya ito binili, ay ninakaw niya ito. Kasinungalingan iyan. Hindi ko ninakaw iyon. Ito ay mana sa aking pamilya. Ayos lang, huwag na lang natin siyang pansinin. Oh, tama. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Kaninang umaga, ang aking ama ay pumunta sa Miller Group para pag-usapan ng partnership. Mula ngayon, ang aming korporasyon ng Itim na Dragon ay makakatanggap din ng suporta mula sa Miller Group at mamomonopolya namin ang buong lungsod ng Ilugton. Anong kalokohan? Ang Miller Group ba ang tinutukoy mo? Ang tinaguri ang pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod ng Kabisera? Tama yan, Mr. Stone. Basta payagan mo akong pakasalan ni Serafina, isa sa alang-alang ko, ang pagbibigay ng pier sa distrito ng Silangan. Sa iyong gang ng 5 lawa. Seryoso ka ba? Siyempre, kung gayon, ang iyong gang ng 5 lawa ay hindi lamang sa lungsod ng Ilugton, kundi sa buong lungsod ng Kabisera. Magkakaroon ka ng pwesto sa hapag. Tatay, hindi ko kailanman mapapayagan ng isang arranged marriage sa samahan ng Itim na Dragon, at tiyak na hindi ako magpapakasal kay Leo. Sa buhay na ito, si Ethan lang ang lalaki para sa akin. Wala nang iba. Serafina, huwag ka nang magpaloko sa lalaking ito. Ang pamilya niya ay magbubukid ng ilang henerasyon. Hindi tulad ko. Ako ang young master ng korporasyon ng Itim na Dragon. Hindi lang yan. Kaya kong pasiglahin ang gang ng 5 lawa para umunlad at kaya kitang siguraduhin wala kang kulang sa buhay at mabuhay ng malaya. Kaya niya ba yan? Ha? Sige. Ang pag-aasawa ay tungkol sa kinabukasan ng pamilya. Hindi mo yan desisyon. Tama si Leo, isa lang siyang magbubukid na magmula sa lahi ng mga magbubukid. Ni sarili niya nga, hindi niya maalagon. Paano kanya ipagtanggol? Paano niya kayang pasanin? Ang bigat ng gang ng 5 lawa? Ma, tingnan mo si tatay. Serafina, sa tingin ko, may punto ang tatay mo. Tingnan mo kung gaano kakapansin-pansin si Leo. At talagang nagmamalasakit siya sa'yo. Maria. Yan ba talaga ang iniisip mo? Serafina, bakit ko naman ililigaw ang anak ko? Bukod pa riyan, ikaw ang akin. Nag-iisa at pinakamamahal na anak na babae. Gusto lang namin na magpakasal ka sa isang taong mula sa angkop na pamilya. Nakikita mo ba yan, probinsyano? Ang agwat sa pagitan natin ay hindi lang konti, parang gabi at araw. Ano naman ang maganda sa pagkakaroon ng pera? Hindi kailanman magpapakasal sa iyo si Serafina. Pasensya ka na. Kapag may pera ka, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Hindi lang natin masusuportahan ang gang ng 5 lawa, kundi kaya ko ring tiyaking wala si Serafina sa kailangan. Hindi tulad mo. Gugugulin mo ang buong buhay mo na nakakulong sa isang sirang-sirang nayon na nag-aalaga sa iyong walang kwentang lupain. Sino bang nagsabing ang aking young master ay kailangang manatili sa probinsya at magbubukid? MS Green. MS Green. Tita Lily, Young Master, nakalimutan mong magdala ng regalo sa pagbisita mo. Inutusan ako ni Madam na ihatid ang mga handog sa kasunduan para sa inyo. Tita Lily, ano ang tinawag mo sa akin? Young Master. O, ano ba yan? MS Green. Mali ka siguro, ang lalaking ito. Paano siya maging ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Miller? Tangang bulag, makinig ka. Ang aking young master ay ang nag-iisang tagapagmana ng pangunahing pamilya sa lungsod ng Kabisera, ang pamilyang Miller, Ethan Miller.
Ang aking binata ay ang tagapagmana ng pinakaprominenteng pamilya ng lungsod ng Kabisera. Ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Miller. Ethan. Tita Lily. Ang pinakaprominenteng pamilya ng lungsod ng Kabisera. Bakit hindi ko alam yan? Ethan. Ipapaliwanag ko ang lahat yan mamaya. Huwag mong sabihin na nag-arkila ka ng mga artista para suportahan ako. Para magpanggap. Ito hanggang ng 5 lawa. Kung mabuko ang pagpapanggap na ito at mahayag tayo, baka hindi na tayo makaalis ng mansyon ng 5 lawa ng buhay ngayon. MS Green. Mali ka siguro. Paano pwedeng ang walang kwentang ito ang siyang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya? Hindi ko ba makikilala ang sarili kong binata? Kaya ang puso ng karagatan ay tunay nga. Tama. Ito ay binili ng aming chairman sa isang subasta ng Sotheby's sa halagang $800 milyong. 800 milyon? Ethan, kaya pala laging pakiramdam ko, ang bahay mo ay may amoy ng yaman. Kaya ikaw pala ay si Ethan Miller, tagapagmana ng Miller Group. Baka. Siguro. Possible. Pumunta ka ngayon para maghandog ng kasal sa pamilyang Hayes? Ang lakas ng loob mo. Makakipagkumpetensya ka sa aking binata, mga gwardya. Ako, MS Green. Kami ni Serafina, nagmamahalan kami. Nandito lang ako para hanapin ang sarili kong kaligayahan. Ano ang masama doon? Tumigil ka sa pagsisinungaling. Sino ang nagmamahal sa'yo? Ikaw lang naman ang laging nanggugulo sa akin ng mag-isa. Ang gusto ko ay laging at tanging si Ethan lang. Nakikita mo? Ang puso ni Miss Hayes ay para sa aking binata. Pakawalan mo ako, ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Ethan, paano natin siya dapat pakitunguhan? Ikaw ang bahala. Tita Lily. Baka, pwedeng palampasin na lang natin. Palampasin? Ethan, huwag masyadong mahabagin. Lalo na sa mga kaaway. MS Green. Nagloloko lang naman ako. Kay Mr. Ethan. Nagloloko? Sige. Dahil mahilig ka sa biro, bibiron din kita. Kayong dalawa, basagin ang kanyang mga binti. Kayong dalawa, baliin ang mga binti niya. Ikaw, sinasabi ko sa'yo, ako lang ang anak na lalaki ng korporasyon ng Itim na Dragon. Kung maglakas loob kang saktan ako, pababayaran ka ng ama ko, samahan ng Itim na Dragon. Makinig ka sa akin. Kahit pa humarap ang ama mo, babaunin ko ang mga binti niya at magpapasalamat pa iyon sa akin. Pangako, hindi ko na uulitin. Kailanman. Anong ginagawa nyo dyan? Naghihintay ng imbitasyon? Tita Lily. Totoo bang ako ang tagapagmana ng yaman? Siyempre, kailan pa nagsinungaling sa'yo ang tita mo? Ha? MS Green. Ethan, maupo kayo. Sige na, maupo kayo. Maupo. Umupo ka. Oh. Muntik ko nang makalimutan ang pangunahing dahilan ko sa pagpunta rito. Leader Hayes, Mrs. Hayes, narito ako ngayon dahil sa 2 pangunahing dahilan. Sige, magpatuloy ka. Ang una ay, ang maghatid ng mga handog para sa kasal, sa ngalan ng aming binata. At ang pangalawa, ay nais ng aming chairman at ng kanyang asawa, na makahanap ng oras, para kayong imbitahan sa tsaa, upang pag-usapan ng kasal, nina Ethan at Serafina. Mabuti! Napakaganda, para sa aming Serafina, na mapangasawa si Ethan. Wala na kaming hihilingin pa. Kung gayon, aalis na ako. Mga kasama, ay lapag nyo ang mga bagay. Ito ay mula sa Dinastyang Timog. Isang rebulto ng guanyin na jade. Ito ay mula sa isang nagdaang imperial na panahon. Isang salamin na jade at pininturahang florera.
Susmar Yosef, Susmar Yosef, Susmar Yosef. Diyos ko, hindi ba ito ang pinturang pahingahan ng mangingisda sa ilog ng Tagsibol? Ang tunay na gawa ni Maestro Huang mula sa isang sinaunang dinastiya. Akala ko na wala na ito. Paano ito napunta rito? Anong nangyayari? Naguguluhan talaga ako. Sinuntok mo ako. Suntukin mo ulit ako. Totoo ito. Bawat kayamanan dito ay napakahalaga. Napakahalaga. Ito, magkano ang halaga ng lahat ng ito? Posible kaya, ako, ang tunay na tagapagmana ng pinakamayamang pamilyang Miller. Natutuwa ako at nagustuhan ninyo ito. Binatang Ginoo, aalis na ako ngayon. Kung may kailangan kayo, tumawag lang kayo sa akin anumang oras. Maging mabuti kayo. Paul M. Hindi ka ba magtatagal? Ingat, ingat. Hindi, kapag tapos na ito, ako. Kailangan kong tawagan ang aking mga magulang at humingi ng mga sagot. Ethan, huwag kang tumayo dyan. Halika, umupo ka, anak. Tatay, ibig sabihin ba nito? Ay hindi ka natutol sa akin at kay Ethan. Kalokohan. Kailan pa ako tumutol dyan? Mula pa sa simula, ramdam ko na mabait si Ethan. Tama. Ang aming gang ng 5 lawa. Kung gusto naming lumago at umunlad, kailangan namin ng tulad ni Ethan, na may kakayahan at koneksyon. Ethan, wag mong isipin ng labis. Ang tito mo dito, hindi lang siya magaling magsalita. Ayos lang, tita. Ethan, narinig ko lang kay MS Green na ang mga magulang mo ang nag-utos sa inyong dalawa na makipagkita sa amin. Tingnan mo ang gulo rito. Malamang sobrang abala ang mga magulang mo. Kung magkikita man tayo, kami dapat ang pumunta sa inyo. Mabilis magbago ang mood ng tatay ko, parang paglipat lang ng pahina. Ha, tama. Ethan, kailan kaya namin makikilala ang mga magulang mo? Ay, sinabi ng tatay ko na gusto niyang makipagkita sa inyong dalawa. Pero, hindi siya nagbigay ng eksaktong oras. Tatawagan ko siya, mamaya, at itatanong. Sasabihin ko sa inyo kapag naayos na. Sige, walang problema. Ethan, ano bang mga gusto ng tatay mo para makapaghanda kami ng munting regalo bilang paggalang? Ewan ko. Wala namang partikular na hilig ang tatay ko. Siya ay napakadaling pakisamahan. Kami na ang maghahanda at maghanda ng munting regalo. Tapos, pupunta na kami para makilala ang mga biyenan. Tara na, umalis na tayo. Maghanda na tayo. Mag-usap kayong dalawa. Huwag kayong magmadali. Ethan, hindi ka ba nagtataka kung bakit itinago sa iyo ng tito at tita mo? Kanina ko pa nga ito itatanong. Naisip ko lang, kung naihatid na kaya ni Sofia ang mga regalo sa pamilya Hayes at kung maayos kaya ang naging pulong ni Ethan. Ilang oras na ang nakalipas at wala man lang tawag mula sa kanila. Sinasabi ko sa'yo, nag-aalala ka lang ng walang dahilan. Matagal na si Sofia sa piling natin, ilang dekada na. Alam niya ang ginagawa niya. Napakaliit lang na bagay ang paghahatid ng regalo. Ano bang pwedeng mangyaring masama? Sofia, nandito ka na rin. Naihatid mo ba ang mga regalo para sa kasunduan? Kumusta naman ang pulong ni Ethan? Chairman, Madam, mayroon akong kailangang iulat sa inyo. Ang nobya ng binata ay anak ng gang ng 5 lawa. Ang gang ng 5 lawa? Parang narinig ko na yung maliit na gang na yan. Dapat kaya nating tulungan sila. Pag-uusapan natin yan mamaya. Na pala, kumusta ang trabaho na ipinagkatiwala ko sa'yo? Huwag kayong mag-alala, siguradong magiging maayos ito. Gayunpaman, ang gang ng 5 lawa ay maliit na gang lang. Para sa kanila, ang makisalamuha sa ating anak ay isang napakagandang pagkakataon. Mabuti. Hoy, ma. Ang nanay ni Serafina ay ipinapatanong kung kailan kayo magkikita at saan. Anak,
Ito ang unang pagkakataon natin, nakakain kasama ang mga magulang ni Serafina. Hindi tayo dapat maging bastos o mapahiya. Nga. Tanungin mo si Serafina kung saang lugar sa lungsod ng Ilugton ang pinakamaganda. Pagdating sa kagandahan, iyon ay ang palasyo ng tuktok ng ulap sa ilalim ng samahan ng itim na dragon. Walang makakapantay dyan sa lungsod ng Ilugton. Iyon ay ang palasyo ng tuktok ng ulap sa ilalim ng samahan ng itim na dragon. Mabuti. Kaya magpareserba tayo ng palasyo ng tuktok ng ulap para sa gabi. Sabihin mo sa mga magulang ni Serafina na magkikita tayo ngayong gabi ng walang palya. CJ. Pa. Mayroon ba kayong tinatago sa akin? Siyempre wala. Ano bang pwedeng itago ng nanay mo at ako sa'yo? Pero sabi lang ni Tita Lily na ako ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa kabisera, ang pamilya Miller. Pinadala kita para magrepresenta sa amin. Hindi para ilantad ang lahat ng aming kahihiyan. Tagapangulo, wala akong magawa sa sitwasyon. Hello, Ma. Anak. Mahaba ang kwento, mamayang gabi sa palasyo ng tuktok ng ulap, ipapaliwanag ko sa iyo ng harapan ng lahat. CJ. Ganoon na lang, binaba niya ang telepono. Ikaw, bakit parang hindi maasahan ang trabaho mo nitong mga nakaraang araw? Pasensya na, tagapangulo. Sige na, si Sofia ay nag-aalala lang naman kay Ethan. Sofia, dapat ka nang bumalik sa trabaho mo. Opo. Anong malaking plano ang binabalak ni na Tita Lily at ng tatay ko? Baka naman, may sorpresa sila para sa akin mamaya. Ethan, ngayong alam mo na ang tunay mong pagkatao. Sa tingin mo ba, hindi ako karapat-dapat para sa iyo? Hindi naman. Gusto mo man o hindi, habang buhay. Magsasama tayo. Ethan, manugang ko. Tito, tita, kakausapin ko lang ang mga magulang ko. Sabi nila mamayang gabi, magkita tayo sa palasyo ng tuktok ng ulap. Hami, ang palasyo ng tuktok ng ulap, magandang lugar yan. Sige, susundin natin ang gusto ng mga biyenan. Uwi na tayo at maghanda, tapos diretso na tayo sa palasyo ng tuktok ng ulap. Tara na. Dapat na rin tayong umalis. Tatay. May nangyaring masama, nagkamali ako. Tatay. Ang weird naman. Wala pa ba si tatay? Tatay, may nangyaring masama, nagkamali ako. Ano namang pagkakamali mo ngayon? Tatay, nasaktan ko ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod ng Kabisera. Tagapagmana ng isang pamilya sa lungsod ng Kabisera. Teka, hindi. Kailan ka pa nagpunta sa lungsod ng Kabisera? Paano mo sila nasaktan? Tatay, ganito ang nangyari. Pumunta ako sa gang ng 5 lawa ngayon para magproposisyon ng kasal. Maayos naman ang lahat sa umpisa, pero biglang may lalaking nagpakita na ang pangalan ay Ethan. Iginigiit niyang makipagkumpetensya sa akin para sa kasal. Tapos, dumating si MS Green mula sa Miller Group. Sabi niya, ang lalaking ito ay ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod ng Kabisera. Tapos, pinahirapan nila ako. Sigurado ka bang hindi ka na-scam? Nandito ako sa Miller Group ngayon, naghihintay para pag-usapan ng partnership kay ML Green. Walang nagsabing umalis siya sa kumpanya. Pero, tatay, paano nangyaring magkamukha ang 2 taong ito? Nakuha ko na, tatay. Siguro si Serafina ang salarin. Nag-hire siya ng isang aktor, nagpanggap na mukhang MS Green, para lokohin ako. Alam ko na, ang isang hamak na delivery boy ay hindi kailanman magiging ang tagapagmana ng pamilyang Miller. Ang lakas ng loob nilang lokohin ako. Tatay, kailangan ko nang umalis. Ikaw, magpakabait ka. Hintayin mong matapos ko itong meeting kay Emma Green. Tatay, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala sa akin.
Ang lakas ng loob nilang pagtawanan ako. Ethan, para sa kahihiyang dinanas ko ngayon, babawi ako sa'yo ng 100 beses pa. Hoy, Manager White, dalhin mo lahat ng mga tao, at magkita tayo sa pasukan ng palasyo ng tuktok ng ulap. Bilisin mo. Ang batang yun. Enmel Green, nandito ka na rin. Makinig kayong lahat. Ang lalaki sa litratong ito ay si Ethan. Siya ang dahilan kung bakit ako napahiya sa harap ng gang ng 5 lawa. Wala akong pakialam kung paano ninyo ito gagawin. Kapag nakita ninyo siya, bugbugin ninyo siya. Naiintindihan? Opo, binatang Ginoo. Tito, tita, nandito na kami. Ethan, umalis na ba ang mga magulang mo? Dapat ba akong magpadala ng sasundo sa kanila? Hindi na kailangan, tito. Bago kami umalis, tumawag na ako sa tatay ko. Malamang, malapit na silang dumating. Nanay, tatay, bakit hindi na lang tayo pumasok at maghintay? Kapag dumating na sina tito at tita, lalabas na lang tayo para salubungin sila. Pasok na tayo at maghintay. Sige. Mahal, tingnan mo. Kumusta ang itsura ko? Bakit ka nakasuot ng napakagarbo? Hindi pa natin sinasabi sa anak natin ang totoo. Ito. Garbo. 5 milyon lang ang halaga ng damit na ito. Simula nang ipadala natin ang anak natin para magpakalakas. Lahat ng aking alahas at ang mga damit na ito ay naipon na lang ng alikabok. At ikaw pa ang may ganang tawagin akong maarte. Dinala mo pa ang bote ng 20 milyong dolyar na limited edition na alak. Para ka na ring namamalimos sa anak natin. Para malaman niyang mayaman tayo. Ano ang kinakabahan mo? Wala namang alam ang anak natin tungkol sa mga bagay na ito. Hindi niya ito makikilala. Ayan, nalutas na ang problema. Kapag tinanong nila ito mamaya, sasabihin ko na lang na ako ang gumawa. Pwede rin yun. Siyempre, magwawagi yan. Huwag kang tumayo dyan, magpalit ka ng damit. Nag-text na si Ethan. Sabi niya, nandito na sila. Sa palasyo ng tuktok ng ulap, pinapabilis niya tayo. Bilis, bilis, tara na. Huwag nating patagalin ang biyenan. Magpalit ka muna ng damit. Wala nang oras. Naghihintay sa atin si Ethan. Tara na. Kumusta? Ilan po kayo? May reserbasyon po ba kayo para sa pribadong silid? Ang tatay ko ang nagpareserba ngayong araw. Yung lalaki. Hindi ba yan yung lalaking? Partikular na sinabihan tayo ng binatang Ginoong hanapin? Binatang Ginoo, nasa pasukan na ngayon ang target, naghihintay ng mga tagubilin. Bantayan mo siya, huwag mo siyang pabayaang makatakas. Papunta na ako kasama ang team. Opo, binatang Ginoo. Maghintay muna po kayo dito sa pasukan. Kailangan muna naming i-verify ang mga detalye ng reserbasyon bago kayo papasukin. CJ, maghihintay muna kami sa labas. Sandali. Maghihintay sandali. Tingnan natin kung saan ka pupunta ngayong araw. Mga bata, paligiran ninyo siya. Leo, ikaw na naman. Anong gusto mo? Ano? Ang tarantadong ito ang nagpahiya sa akin. Sa harap ng gang ng 5 lawa, sinira niya ang mga plano ko. Siyempre, bibigyan ko siya ng tamang leksyon. Bata, hindi mo inaasahang magkikita tayo ulit ng ganito kabilis, di ba? May daan ka patungong langit pero ayaw mong tahakin. Ngayon naman, pumapasok ka sa impyernong walang pintuan. Ganoon ba yan? Iniisip ko pa lang kung saan kita hahanapin. Nandito ka na, naghahatid ng sarili mo sa aking pintuan. Maglalakas loob kang hawakan ako. Leo, ako ang pinakamayaman sa lungsod ng Kabisera, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Miller. Leo, huwag kang magpakalayo. Kung maglalakas loob kang hawakan si Ethan, hindi ka papatawarin ng pamilyang Miller o ng samahan ng itim na dragon. Ang tagapagmana ng pamilyang Miller.
Serafina, hindi pa ba sapat ang palabas ninyong dalawa? Akala mo ba bata ako? Kahapon, para suportahan siya, kumuha ka ng tao para magpanggap. Bilang si MS Green, akala mo ba hindi ko malalaman? Anong nangyayari? Kumuha ng artista para magpanggap. Artista. Isang artista na gumagamit ng pagkukunwari. Leo, ano ba ang pinagsasabi mo? Serafina, ipinagtatanggol mo pa rin siya, di ba? Sige. Mr. and Mrs. Stone. Sinabi ng aking ama na ang tunay na MS Green noong panahong iyon ay nasa kumpanya, nakikipagnegosasyon sa aking ama. Kung hindi gumagamit ng pagkukunwari ang taong iyon, kailangan kong itanong, may clone ba si MS Green? Pero ang mga regalong ipinadala ay talagang tunay. Tama, tunay ang lahat ng Reg Along iyon. Bawat isa ay nagkakahalaga ng malaking pera. Paano mo ipapaliwanag yan? Mr. Stone, hindi ba halata? Tingnan mo itong lalaki. Mukha siyang napakaduka at nanlilimahid. Posible bang kayang bilhin niya ang mga napakamahal na bagay na yon? Sino ang nakakaalam kung saan niya? Ninakaw yon? Kahit na hindi niya ninakaw. Tiyak na kinuha niya yon mula sa isang libingan. Kasinungalingan iyan. Ang aking pamilya ay mga tapat na magsasaka. Nabubuhay kami sa pagsasaka. Paano namin pwedeng nakawin ang mga libingan? Dad, kung walang ebidensya, hindi mo pwedeng basta maniwala. Tumahimik ka. Halika rito. Serafina. Ang tapang mo, pare. Matapang ka. At nangahas kang makialam sa gang ng 5 lawa. Tita Lily, talagang pinasubo mo ako. Sabi ko sa'yo, tagahatid lang ako ng mga kargamento. Paano ko pwedeng maging ang tagapagmana ng isang piling pamilya sa lungsod ng Kabisera? Wala na ako, nahayag sa harap ng lahat. Mr. Stone, muntik ko nang makalimutan. Salamat sa pagpapaalala. Ang lalaking ito, hindi lang nagpanggap bilang tagapagmana ng pamilyang Miller, kundi dinaya pa niya ang damdamin ni Serafina. Ninakaw pa niya ang mga bagay na pangkultura. Ako. Ngayon, bibigyan ko siya ng tamang leksyon. Siguraduhing mabulok siya sa bilangguan. Ano ba yan? Mga kagamitan sa libingan ito. Kaya pala ang daming artifact. Tay, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Leo, tigilan mo ang paghihiwalay sa amin. Ako ang naghihiwalay? Halika na, sabihin mo sa kanya kung saan mo nakuha ang mga bagay na ito. Ako. Sa tingin ko, dapat tawagan natin ang pulis. Hayaan nating alamin ng pulis ang katotohanan. Ano ba ang gusto mong gawin? Ha? Gumagamit ka ng kagamitan sa libingan para sampain kami? Kung ang mga bagay na ito ay talagang ninakaw mula sa mga puntod, hindi ko hahayaang pakasalan ka ng anak ko. Sir, ma'am, ang pamilya ko ay mga disente at ordinaryong tao. Hindi kami kailanman gagawa ng tulad ng pagnanakaw sa puntod. Kung hindi man ninakaw, edi ikaw ang nagnakaw. Paninirang puri yan. Hanggang ngayon, may lakas ka pa ng loob na magsinungaling? Mga bata, turuan niyo siya ng leksyon. Tigil. Nanay, tatay. Anak, ayos ka lang. Nanay, okay lang ako. Oh, sino ba itong dumating? Ang ganda ng suot mo, ha? Kaya pala, ang mga magulang ni Ethan ang dumating. Mr. Stone, ang sinabi ko sa'yo, hindi ka pa rin naniniwala sa akin, ha? Tingnan mo ang itsura ng matandang hakluban na ito. Paano siya magmukhang chairman ng Miller Group? Kahit malayo, mukha ba siyang pinakamayaman? Tungkol sa bagay na ito, kailangan mong bigyan ako ng makatwirang paliwanag. Tatay, ano pa ang dapat ipaliwanag? Ipaliwanag mo. Tiwala ako kay Ethan. Ang pamilya niya ay tiyak na hindi ganoon. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Nanay, ang mga regalong iyon mula kay Tita Lily. Binili namin iyon ng sarili namin. Siyempre, binili ng pamilya namin iyon. Saan pa ba nanggaling iyon? Binili. Magkano ba yon? Napakamahal naman yan. Ganoon kayaman ang pamilya natin. Binili nga ba talaga yon? Galing iyon sa Dinastyang Timog. Isang makinis na puting jade na estatwa ni Guanyin. Noong nakaraang panahon ng imperyo, isang malinaw na bandgang kristal na jade. Kayo siguro ang mga biyenan, di ba? Mr. Stone, hindi ka maaaring maniwala na binili niya ito, di ba? Sa kanyang nanlulumong hitsura. Paano niya ito mabibili? Matandang hakluban. Bingi ka ba? Kinakausap kita.
Matandang loko-loko ka. Bingi ka ba? Ikaw ang kinakausap ko. Batugan ka. Ang kapal ng mukha mo, sino ka ba para kausapin ako ng ganyan? Kailan pa naging ganito kapag sick ang tatay ko? Ganyan talaga ang tatay mo. Ganoon lang talaga siya. Ano pang hinihintay ninyo? Sugurin niyo siya, tapusin niyo siya. Subukan mo nga. Anong ginagawa niyo dyan? Bakit nakatayo lang kayo? Sige na, sugurin niyo siya. Teka. Leo, sa atin lang to. Huwag mong idamay ang mga Arthur. Ako ang bahala sa lahat. Nakikiusap ako, pakawalan mo na si Tito Arthur at ang pamilya niya. Si Serafina ang nagpapaawa para pakawalan ko sila. Ano ba nasa isip mo? Umalis ka dyan, ngayon din. Kung hindi, akala mo ba hindi ko kayang durugin ang gang ng 5 lawa mo? Kasabay nila? Serafina, manatili ka kayatan. Ganon, kapag naging magulo ang sitwasyon, hindi ka madudumhan ng dugo. Serafina, huwag kang mag-alala. Kaya iyan ang tito mo. Ano pang hinihintay ninyo? Sugurin niyo siya. Hoy Dad, mag-ingat ka. Ang galing, David Miller. Ang malamat na teknik ng kidlat na sipa. Sabi nila noong araw, ang matandang Mr. Miller ang gumamit ng teknik na ito para pabagsakin ang 13 gang ng lungsod ng kabisera. Ang martial art na ito ay natatangi lamang sa pamilyang Miller. Siya kaya talaga? Ang galing ni Tito. Itinago pala ng tatay ko ito sa lahat ng oras. Ni hindi na makagalaw ng paso ng halaman sa bahay, sa isang normal na araw. Pero ngayon, Matandang hakluban, ang kapal ng mukha mong gamulo sa teritoryo ng samahan ng itim na dragon. Gusto mo bang masaktan? Matandang hakluban, ang lakas ng loob mong manggulo sa teritoryo ng samahan ng itim na dragon. Gusto mo bang mamatay? Hoy, anong ginagawa mo? Ako ang binatang ginoo ng samahan ng itim na dragon. Ikaw, ayaw mo na bang mabuhay? samahan ng itim na dragon. Ni hindi ko nga narinig yan. Isang hamak na ganglang. Noong ako ang hari sa kalye, wala pa sa isip ng tatay mo ang ipinanganak. Sige, ang tapang mo. Hahayaan mo ba akong tumawag para humingi ng saklolo? Tapos ka na. CJ. Leneg. Bibigyan kita ng 10 minuto. Tawagin mo kung sino man ang sumasalo sa'yo. Sige. Ikaw ang nagsabi. Hoy, Manager White. Kunin mo lahat ng tao at pumunta kagad sa palasyo ng tuktok ng ulap. Bilisin mo. HMPH. Hintayin mo lang. Kapag dumating na ang mga tao ko, isasalang ko kayong lahat sa ilog para pakainin ng mga isda. CJ. Maghihintay ako. Tito Arthur, baka dapat umalis na lang kayong lahat agad. Hindi sila mga taong kayang nating awayin. Narinig ko noong nakaraan, may nagkagalitan sa kanila. Pinutol ang kanilang mga litid, at itinapon sa ilog bilang pagkain ng isda. Dad, huwag kang magpadalos-dalos, okay? Huwag kang mag-alala, Serafina. Mga baguhan lang sila, mga hampas lupa, yun lang, ayos lang. Dad, bilisan mong kausapin si Tito Arthur para matauhan. Mukhang napakalaking takot ang ama niya. Parang hindi siya nagkukunwari. Hindi. Kailangan kong mas lalong pagmasdan itong si Ethan. Siya nga ba ang tagapagmana ng pamilyang Miller, ang pinakamayaman sa lungsod? O nagbabala lang siya? Huwag magmadali. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Oh, Itay. 1 minuto na lang. Kung ang iyong backup ay hindi pa rin dumarating, huwag mong sisihin ang sarili mo kung wala akong awa na ipakita sa'yo. Ethan, nandito na ang mga lalaki. Ano ang utos mo? Ito lang ang 2 basurang ito. Putulin nyo at ipakain sa aso. Binatang Ginoo. Ito yung matandang to, tama ba? Siya nga. Mga pare, sino man, ang makakapagbasag ng mga buto nitong matandang to ngayong araw. Makakatanggap ng $1,000,000 mula sa akin. Kunin nyo ang mga armas nyo, mga pare. Bugbugin nyo hanggang mamatay. Sino ang may lakas ng loob na humawak sa aking ama? Anak, umurong ka. Itong mga batang bastos na ito, akala nila kayang hawakan ako. Hindi nila ako karapat-dapat. Ang yabang ng matandang to. Papagsisihan mo yan sa huli. Inay, Umupo ka na lang at panoorin mo, anak. ano, Anyway, mahigit 30 taon na akong nasa mundong ito. Hindi mabilang na tao ang gustong magpatumba sa akin.
At ang resulta, nakatayo pa rin ako ng matatag. Kayo namang mga batang bastos na ito ay hindi karapat-dapat. Akala mo kaya mo akong harapin, mga walang hiya kayo? Hindi ka nga karapat-dapat sa oras ko. Tatay, hindi ka pwedeng maging ganito kapabigla. Napakarami nila, ang tigas talaga ng ulo mo. Masasaktan ka. Matandang hakluban. Alam kong may kaya ka. Pero hindi lang ako naniniwala na mag-isa ka lang ngayon. Kaya mo bang harapin kaming lahat? Napakarami namin. Patay ka ngayong araw. Akala mo mas marami kayo kaysa sa akin? Gusto mong tumaya, isang tawag lang, madadala ko ang napakaraming tao. Na mapapatakot kayong lahat. Manager White, narinig mo ba ang sinabi nitong matandang hakluban? Ginoo, sabi niya isang tawag lang. Mapapatakot niya tayong lahat. Mamamatay ka na. Nandito ka pa rin, matigas pa rin ang ulo. Sige. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Dahil wala kang hiya. Hahayaan kitang makita ng iyong sariling mga mata kung paano ka masampal ng malakas. Hindi ba't ikaw ang nagbigay sa akin ng 10 minuto kanina? Ngayon, bibigyan kita ng 10 minuto. Tawagan mo ang mga tao mo. Tingnan natin kung sino ang tanga na manggahas na kalabanin ng aking samahan ng itim na dragon. Bata. Sana mamaya. Matigas pa rin ang bibig mo. Emerald Green. Isang malaking karangalan para sa aming Black Dragon Corporation. Ang magkaroon ng pagkakataong makipagtulungan sa Miller Group. Ako, si Robert Stone, sa mundo ng negosyo, ay ilang taon nang naglalakbay. Ang pinahahalagahan ko ay ang katapatan at integridad. Alam ko, ang katayuan ng Miller Group sa industriya. Kapag tayo ay nagkaroon na ng partnership na ito, talagang uunahin namin ang interes ng Miller Group. Hindi kami mag-aatubiling ibigay ang buong aming dedikasyon. Maaari kayong maging kampante sa bagay na yan, Ina Green. MMHMM. Sumasang-ayon ako sa iyong prinsipyo, President Stone. Dahil napakatapat ng Black Dragon Corporation, ang kontratang ito. Hello, Chairman. Sophia, may gustong mang-ubra sa akin ngayon. Binibigyan kita ng 10 minuto para dalhin ang lahat ng ating mga tao sa pasukan ng palasyo ng tuktok ng ulap. Ethan, sino ang tinatawagan ni Uncle? Hindi ko rin alam. Siguro si Tita Lily. Palasyo ng tuktok ng ulap. Nauunawaan, Chairman. Palasyo ng tuktok ng ulap. Jason, inuutusan kitang immobilize agad ang lahat at pumunta sa palasyo ng tuktok ng ulap. Mayroon kang 8 minuto. Emma Green, ano ang nangyayari? May sinasadya bang gumugulo doon? Sinusubukang ipahamak ang aming Black Dragon Corporation. Emma Green, huwag ninyong ipagkamali. Ang ibig kong sabihin, ang palasyo ng tuktok ng ulap ay isang hotel na pag-aari ng aming Black Dragon Corporation. Dito sa lungsod ng Ilugton, kilala ko ang lugar. Gusto ninyo bang samahan ko kayo? Ilang minuto lang ang layo. Mabuti, tara na. Mauna na kayo. Matandang hakluban, halos tapos na ang 10 minuto. Nasaan na ang mga tinawag mo? Wala akong makita saan man. Baka natatakot silang magpakita. Binata, huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi ako mayabang, bata pa ba ako? Makinig ka sa akin. Sa lungsod ng Ilugton, ang samahan ng itim na dragon ang batas. Ngayon, kahit na, si Bathala pa ang tawagin mo. Hindi kanya maliligtas. Binatang Ginoo. Sa tingin ko nagkukunwari lang sila. Binibili lang nila ang oras para mabuhay ng kaunti. Imposibleng may tinawag sila, dahil halos tapos na ang oras. Mga kapatid, gawin na natin ito. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob gumalaw. Tigil. Tita Lily. Tatay, nakarating ka rin. Sila ang nanakit sa mga tauhan natin, at dinurog nila ang bayag ko. Ayos pa ba ang bayad mo? Ginang Chairman, ayos lang ba kayong dalawa? Huwag mong sabihin na itong lalaki ang reklusibong pinakamayaman na nawala sa publiko ng mahigit 20 taon, ang pinuno ng pamilyang Miller, na si Arthur Miller. Kung gayon ang sinabi ng anak ko sa telepono kanina, maaari bang? Mga payaso lang. Hindi nila tayo kayang saktan. Sophia, alam mo na ang susunod na gagawin. Hindi ba?
Naku, huwag kang mag-alala, Chairman. Masasatisfy ka. Magpanggap pa kayo. Ano? Chairman ng Miller Group? Oo, talaga. Tatay. Ito ang babaeng ito. Siya ang aktres na sinabi ko sa'yo. Bakit kasama mo siya? Walang utang na loob na anak, ipikit mo ang bibig mo ngayon din. Anak kang walang utang na loob, tumigil ka. Tatay, bakit mo ako hinahampas? Aray. Hinahampas kita. Maaari kitang patayin. Anong lakas ng loob mong saktan ang tagapangulo ng Miller Group? Gusto mo bang mamatay? Ang tagapangulo ng Miller Group. Ito. Ano? Tatay, ako. Ako nga ang tagapagmana ng Miller Group. Lenan. Tama iyan, anak. Umabot na sa ganito ang mga bagay. Hindi na namin ito maitatago pa sa iyo. Ikaw nga talaga, ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod ng Kabisera. Ah, tagapangulo. Kaya totoo ang lahat ng sinabi ni Ethan? Alam ko na, ang pinakamataas na antas na auction house na ito, mahirapang makakuha ng mga ganyang artifact. Paano sila nanggaling sa pagnanakaw ng libingan? Oh, kaya ginawa-gawa lang ng gagawang ito ang lahat. Sinadya niyang iduit ang aming si Ethan. Ile. Nanay, tatay, ngayon, naniniwala na ba kayo sa akin? Sabi ko sa inyo. Oo, ang aming anak na babae ay may magandang paghuhusga. Sabi ko, ang teknik ng kidlat na sipa ay natatangi sa pamilyang Xiao. Kaya siya nga ang pinuno ng pamilyang Xiao. Lalong gumaganda ito. Kaya, mali ako noon. Sino ba yung nagsabi na magtatapon sa atin sa ilog para maging pagkain ng isa? At ang tapang-tapang pa. Ethan, sabihin mo sa akin, paano natin dapat ratuhin ang mga taong ito? Ako. Ethan. Chairman, paumanhin sa pagkaantala. Palibutan ang lugar na ito. Walang dapat makatakas sa mga humamak sa atin. Kahit isa. Opo, Chairman. Bata, sino ba yung nagsabi na mas marami sila kaysa sa akin? Ay itay. Walang utang na loob na anak. Lumuhod ka at magmano kay Chairman Miller at binatang Ginoong Miller. Kung hindi ka patatawarin ni Chairman Miller, ang buhay mo ay magiging impyerno, hindi na kailangan ng paumanhin. Sophia, mula ngayon, ayaw ko nang marinig muli ang pangalang korporasyon ng Itim na Dragon, kailanman. Oo, Chairman. Chairman Miller, maging maawain po kayo, pangako ko, didisiplinahin ko ng maayos ang walang utang na loob na anak na ito, talagang hindi ko. Wala nang mula ngayon para sa'yo. Jason, Tyler. Opo, ma'am. Chairman Miller, wala akong kinalaman dito. Siya ang may gawa ng lahat, pinilit niya ako. Kung alam ko lang kung sino kayo, kahit daang beses pa ang tapang ko, hindi ako maglalakas loob na kalabanin kayo. Katarantaduhan yan. Ginawa mo to para magpabango sa akin, yan lang ang dahilan. Hindi totoo. Chairman Miller, nakikiusap ako, maawa kayo, pakawalan niyo ako, pakiusap. May matatanda akong magulang, at maliliit na anak, kung may mangyari sa akin, mawawalan ng pag-asa ang buong pamilya ko. Chairman Miller, nadaya rin kaming lahat. Siya ang may pakana ng lahat. Siya ang nag-utos sa amin. Kami ay nagsisikap lang para mabuhay. Pakiusap, Chairman Miller, kahabagan niyo kami. Tama, siya talaga ang may sala. Pakiusap, Chairman Miller, kayo na ang magpakabait, pakawalan niyo kami. Ito ay away ng aming dalawang pamilya. Wala kayong kinalaman dito. Ayaw naming madamay kayo kung alam nyo ang nararapat. Umalis na kayo ngayon din. Chairman Miller, kung palalampasin niyo ito, ang aking samahan ng Itim na Dragon ay maglilingkod ng buong sikap at magbibigay ng tapat na serbisyo. Maglilingkod ako ng tapat at magsasagawa ng tapat na serbisyo. Nasaan ang lahat ng ito noon? Basura ka. Ipinagpapatawad ni Chairman Miller ang miserable ninyong buhay bilang isang natatanging pagkahabag. Simula ngayon, wala ng korporasyon ng Itim na Dragon sa lungsod ng Ilogton. Kayong dalawa, dalhin ninyo ang dalawang ito at itapon ng malayo hanggat maaari. Opo.
Chairman Miller, maging maawain po kayo. Palayain niyo kami, Chairman Miller. Serafina, pakiusap dahil sa lahat ng taon na nagpapapansin ako sa'yo. Magsalita ka ng mabuti para sa akin, pakiusap. Serafina, Serafina, Serafina. Binan. Bakit hindi tayo pumasok at pag-usapan ng kasal ng mga bata? Pamilya tayong lahat dito. Tayo'y umakyat at umupo para mag-usap. Pwede tayong pumili ng magandang petsa at tapusin ang mga plano para sa kasal. Magaling. Tuloy po kayo, mga biyenan. Kasintahang biyenan, tuloy po kayo. Sofia, kunin mo ang alak ko sa kotse. Ngayon, iinom ako, kasama ang aking kasintahang biyenan hanggang sa malasing. Hoy, Ethan, ano ng problema mo? Tatay, nanay, bakit niyo ito itinago sa akin? Ethan, pasensya ka na. Matagal namin itong itinago sa'yo. Ito'y isang patakarang minana ng pamilya Miller. Ang pamilya Miller ay mahigpit na nagbabawal sa mga inapo nito na mamuhay ng marangya at kalimutan ang kanilang pinagmulan. Kailangan naming maghintay hanggang sa araw ng iyong kasal para opisyal na ibunyag ang iyong tunay na pagkatao. Ethan, alam ng tatay mo na mahirap tanggapin ang balitang ito para sa iyo. Pero kailangan mong maintindihan, sa lahat ng mga taong ito, ang dahilan kung bakit namin itinago ang aming mga pagkatao ay para sa iyo, ay upang matuto ka ng walang kanlungan ng karangalan ng pamilya, na maging independente, para maintindihan mo ang takbo ng mundo. Sa pamamagitan lamang ng tunay na pagdanas ng hirap at pagsubok, sa hinaharap, maaari mo lamang talagang pasanin ang mga responsibilidad ng pamilya. Ethan, umaasa ang tatay mo na tunay mong maunawaan ang aming mabuting hangarin. Ethan, alam kong mahirap tanggapin ngayon, pero ang chairman at si madam ay nagtago ng kanilang mga pagkatao sa lahat ng mga taong ito. Lahat ay para sa iyong kapakanan. Kaya, lahat ng nangyari noon ay kasinungalingan. Tama ba? Hindi ka talaga ang tunay kong tita. Kailangan kong mag-isa muna. Ethan, Tito, tita, mauna na kayong dalawa. Ako na ang bahala kay Ethan. Serafina, bilisan mo. ikaw ang may kasalanan. Kung hindi mo sinunod ang nakakainis na patakaran ng pamilya, magkakaganito kaya si Ethan? Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari man talaga kay Ethan, tapos na tayo. CJ, alam kong mali ako. Kasama naman siya ni Serafina. Wala namang masyadong mangyayaring masama. Sofia, dapat, sumunod ka sa kanila. Maalalahanin naman si Serafina, pero bata pa rin siya. Napaka-emosyonal ni Ethan ngayon. Hindi siya mapipigilan ng isang batang babae tulad niya. Opo, madam. Sige, huwag kang malungkot. Ang mga magulang mo, ginawa nila ang lahat ng ito para sa ikabubuti mo. Isipin mo, ang mga magulang mo ay pwede sanang namuhay ng marangya, pero pinili nila para sa'yo na magtago, na mag-alala sa pang-araw-araw na pangangailangan, na palakihin ka. Nabigyan ka ng simpleng buhay. Ang sakripisyong ganoon ay talagang kahanga-hanga. Ako. Alam ko na, ginawa nila yon lahat para sa akin. Para sa akin. Kusang loob nilang tinalikuran ang komportableng buhay. At natatakot akong mabigo ang kanilang mataas na pag-asa. Ethan, huwag mong sabihin yan. Sa puso ko, ikaw ang pinakamagaling. Naniniwala ako. Natiyak na magiging ipagmamalaki ka ng mga magulang mo. Ikaw. Ganoon ba talaga ang iniisip mo? Alam mo ba kung bakit kita nagustuhan? Naalala mo ba noong 5 taon na ang nakalipas? Noong nasa paaralan tayo, ikaw ay tumindig para sa isang babae. Huwag kang matakot, dito ka sa likuran ko, ako ang bahala sa'yo. Ikaw pala yung babae. Mula noon, nagustuhan na kita. Ilang taon kitang hinanap. Hanggang sa araw na yon, sa wakas ay nasalubong kita, sa kalye. Nagkataon lang, na nandoon ang ilang miyembro ng gang ng 5 lawa, kaya ako ay pinaarte ko lang sila kasama ko. Kaya pala noong huli, nang itulak ko sila, tumakbo lang sila, ikaw pala ang kumilos sa likod.
Serafina. Mula ngayon, hindi na kita iiwan muli. Palagi akong sasamahan ka. Ethan. Pasensya na. Ang chairman at ang kanyang asawa ay nag-aalala, kaya pinapante nila ako para tingnan ang kalagayan mo. Sige, magpatuloy ka. Sige. Aalis na ako. Well, ako, dapat na rin tayong umalis. Huwag nating patagilan si Tio at Tia. CJ. Chairman. Katuwang na biyanan, iinumin natin ito mamayang gabi. Katuwang na manugang. Ito ba yung may amoy na toyo? Chairman. Anak, ayos ka lang ba? Tay. Nanay, masyado lang akong nagpadalos-dalos. Medyo parang nabigo ko kayo, anak. Hindi ka nagalit sa tatay mo. Tay. Nanay. Alam kong ginawa ninyo iyon para sa ikabubuti ko. Gusto kong sabihin sa inyo. Salamat sa lahat. Mabuti naman, ngayon, ang lahat ng aking pagsisikap sa loob ng mga taon ay hindi masasayang. Sa totoo lang, sa tingin ko, maganda ang katayuan kong tagapagmana. Ayos na ayos. Naiinggit nga ako ng kaunti. Sino ang mag-aakala, ang aming maliit at hindi gaanong mahalagang grupo, ay magkakaroon ng ganitong araw? Na makipag-alyansa sa pamamagitan ng kasal, sa pandaigdigang top tier na, pamilyang Miller. Sa wakas nagbukas ng mga mata ang langit, ang aming gang ng 5 lawa, ay sa wakas umaasenso na. Tio, Tia. Ulol na bata, nasa ganito na tayong punto. At Tio at Tia pa rin ang tawag mo sa amin? Tay. Nanay. Kumpare, kumare. Ang lamig sa labas ngayon. Huwag tayong tumayo dito sa may pintuan. Pasok na tayo, at mag-usap. Tagapangulo, kung ganun, aalis na. Ako pabalik sa opisina. Sige, mauna ka na. Compare, tara na. CJ. Delfort, ang samahan ng itim na dragon at ang iyong bulwagan ng siyam na dragon ay matagal nang magkakilala. Nakikiusap ako sa'yo, kailangan mo akong tulungan. Oo, Umalis kayo rito. Si Chairman Miller ay ang taong kayo'y may lakas ng loob na guluhin. Kalimutan mo na ang sinasabi mong kasaysayan. Kahit na ang Diyos mismo ang dumating, hindi niya kayo maililigtas. Kung magpapatuloy kayong mag-ingay dito, akala mo ba hindi ko kayo ipapakain sa mga aso? Ford. tatay. Huwag kang makiusap sa kanya. Ang taong katulad niya ay hindi karapat-dapat sa pagmamakaawa mo. Tatay. Ang samahan ng itim na dragon ay nasa dead end na. Lahat dahil sa'yo, ikaw na walang kwentang, anak ka. Lagi mo akong pinapasukan ng problema. Serafina, Ethan, ang kahihiyan ngayong araw. Isusumpa kong babayaran mo ito ng dugo. Sa wakas, kumpleto na ang pamilya, ay nandito na. Kumpare, kumare, tara at mag-toast, tayong lahat. CJ, Tara na. Oh CJ, halika na, halika. Heto, tagay. Kumpare, kumare, malapit na ang New Year's Day. Naisip ko, bakit hindi natin itakda ang kasal ng mga bata sa New Year's Day mismo? Paalamin ng lumang taon sa lubungin ng bago. At, 2 masayang okasyon ng sabay-sabay. tama. Ano sa tingin ninyo? Sa tingin ko rin. Kung sa New Year's Day gaganapin, magkakasabay ang diwa ng pista at ligaya ng kasal. Talagang 2 masayang okasyon. Magandang araw ang New Year's Day. Ito'y araw na, masagana at masaya. Basta't, wala namang tutol ang 2 bata. Pwede na, natin itong pagkasunduan. Mabuti. Napakagandang mong kahiyan, kumpare.
Ang New Year's Day ay simula ng bagong taon, at sumisimbolo rin ito ng magandang pangitain para sa mga anak. Kaya, para sa lahat, ito ay napakagandang plano. Wala akong tutol. Ethan, Serafina, kayong dalawa, may sasabihin ba kayo? Ako. Kami. Makikinig sa inyo. Opo, Dad. Tito, Tita. Para sa ganitong malaking bagay, susunod kami sa inyong mga plano. Mabuti. Tara na. Ngayong araw, mag-inuman tayo hanggang sa bumagsak. Sige, heto. Pupunta ako sa CR. Leo, titigil ka na ba? Serafina, bastos ako. Pero ngayon, wala na talaga akong malapitan. Ngayon, ang pamilya Miller. Ipinunid nila ang bank account at ari-arian ko at ng tatay ko. Anong kinalaman ko doon? Ikaw ang may gawa nito. Iwan mo na lang ako, okay? Alam kong karapat-dapat ako dito. Serafina, hindi ba pwede dahil sa ating paglaki ng magkasama at sa lahat ng pagkakataon na buong buo akong nagtiwala sa'yo? Napautangin mo lang ako ng pera? Serafina, nakikiusap ako sa'yo, okay? Ngayon, hindi ko talaga alam kung ano pa ang gagawin. Ang tatay ko. Hindi kinaya ng tatay ko ang gulat mula sa lahat ng ito at siya'y tuluyang nahulog sa koma. Pangako sa'yo, kung pauutangin mo lang ako, sinusumpa ko, hindi na ako makakabala sa'yo o kay Ethan. Aalagaan ko ng mabuti ang tatay ko. Kapag nakuha ko na ang pera, babayaran kita agad. Magkano ang kailangan mo? Magkano? 100,000. 100,000 cash lang. Serafina, huwag mong hahayaang malaman ito ng sinuman. Kami ng tatay ko ay nakakulong na ng mga Miller. At hinahanap din kami sa lahat ng dako ng mga kaaway namin. Kung mahuhuli kami, siguradong papatayin nila kami. Leo, huwag mong isiping hindi ko alam ang balak mo. Sinusubukan mo akong akitin, at I trap, di ba? Serafina, para na akong asong kalye ngayon. Paano ako maglalabas ng masamang balak sa'yo? Sinusumpa ko, kung pauutangin mo kami, aalis kami ng bayan sa gabi. Kasama ang tatay ko, sa lungsod ng Ilugton. Kung nagsisinungaling ako, sana'y suntukin ako ng kidlat at mamatay ng napakasakit. Binabalaan kita. Huwag kang maglalabas ng kalokohan. Opo, ma'am. Tay, nagawa ko na. Hinay-hinay lang, Tay. Bakit ang tagal mo? Serafina, sakto lang ang dating mo. Samahan mo sila, tito at tita mo. Tara na, mga kumpare at kumare. Ingat kayo. Uwi na kami, kumer, magkita tayo muli sa loob ng 7 araw, sa palasyo ng tuktok ng ulap. Hindi kami aalis nang hindi kayo nakikita. Mga kumpare at kumare, huwag na kayong magsalita pa. Ang 1,000 salita, 2 salita lang ang katumbas. Napakabuti. Sakay na kayo. CJ. Aalis na kami. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, huwag kang magpakalasing. Lasing ka na naman. Masaya lang ako ngayon. Mahal, uwi na rin tayo. Ay, ingat sa paghakbang. Serafina, nandito ka na. Tara, pasok ka, pakisuyo. Hindi na ako tatagal.
Ang 100,000 dolyar na ito ay ibinibigay bilang paggalang sa matagal ng pagkakaibigan ng ating dalawang pamilya. Mula ngayon, huwag mo na akong guluhin pa. Salamat, Serafina. Neo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Anong ginagawa ko? Serafina, ikaw pa ang may ganang magtanong? Kung hindi dahil sa iyo at sa walang kwentang si Ethan, magiging ganito kaya ang kalagayan ko? Neo. Bakit mo ako nilinlang? Sabi mo'y may sakit ang tatay mo. Nilinlang kita. Dahil madali kang lokohin. Kung hindi kami nagpakaawa ng husto, paano ka namin mapapapunta rito? Pinahirapan niyo ang buhay namin. Kaya ngayon, walang makakaalis sa lugar na ito. Serafina, Serafina, ang yabang mo talaga. Ito ang mga detonator na nakuha ko sa construction site. May 2 wire ang mga ito, isa ay pula, at isa ay itim. Maya-maya, tatawagin ko si Ethan, at paputulan ko siya ng isa. Kung tama ang napili niya, makakaalis ka rito ng buhay. Kung mali ang napili niya, papatayin ko kayong dalawa. Ano sa tingin mo? Neo, hayop ka. Serafina, nasa bahay ka na ba? Hello, Ethan. Leo. Cellphone ni Serafina, bakit nasa'yo? Leo. Paano napunta sa'yo ang phone ni Serafina? Ethan. Serafina. Serafina. Ano sa palagay mo? Serafina. Leo, huwag mo siyang hawakan. Oh, patay ka. Okay pa siya ngayon. Pero, kung mananatili siyang ganyan, ay nakasalalay sa'yo. Leo, huwag mo siyang galawin. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko ang lahat. Pakawalan mo siya. Kung may problema ka, sa akin mo idaan. Sige, magpadala ka ng 10 bilyon sa account ko. At pakakawalan ko siya. Sige, gagawin ko. Pero kung may gagawin kang kalokohan, patay ka. Nakalimutan kong sabihin, nasa isang abandonadong pabrika tayo, sa distrito ng Kanluran. Nakuha mo? Mag-isa kang pumunta. At 30 minuto lang ang meron ka. Leo, makinig ka sa akin, Leo. Tita Lily, magpadala ka ng 10 bilyon sa account ni Leo ngayon din. Bilisan mo. $10 bilyon, tatay. 10 bilyon talaga. Itong 10 bilyon, tayo, mag-ama, hindi natin ito mauubos sa buong buhay natin. Hindi ko inakala na yung batang yon ay ganoon pala kataas ang halaga. Neo. Sinabi ko na sa'yo dati. Mas mabuti si Ethan ng 1,000 beses. Hindi, 10,000 beses na mas mabuti, kaysa sa isang palang-unong tulad mo, na umaasa lang sa pamilya. Akala mo ba lahat ay katulad mo, walang iniisip kundi pera, at masasamang plano? Tumahimik ka. Hindi mo naman talaga iniisip na yung pagdating ng loser na yon ay nangangahulugang mabubuhay ka, di ba? Hayaan mong linawin ko. Pagdating niya rito, pareho kayong mamamatay. Kung magpapakita siya, pareho kayong mamamatay. Serafina, hindi ba't mahal na mahal ka ng iyong si Ethan? Tingnan natin. Kung may lakas ng loob siya ngayon, naipusta ang buhay ninyong dalawa. Ethan, huwag kang lalapit. Leo, gago ka. Ano ang ipinangako mo sa telepono? Kinuha mo ang pera. Dapat ay pinalaya mo si Serafina. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ko sinira ang usapan natin. Maayos na maayos siya ngayon, di ba?
Pero, kung makakaalis siya rito ng buhay, ay wala na sa atin yon. Nasa iyo na yan. Sabi mo mahal mo siya, di ba? Nagagastos ka ng 10 bilyong dolyar para sa kanya? Eh, yung bagay na yun doon. May 2 kawad. Isang pula, isang itim. Putulin mo ang tamang kawad, at maaari mo siyang kunin at umalis na rito. Putulin mo ang maling kawad, at pareho kayong puputukin. Isang pares ng sowang magkasintahan. Kay romantiko. Leo, putang ina mo. Serafina, Ethan. Mr. Ethan Miller, huwag kang mag-init ulo. Paubos na ang oras. 10 minuto na lang ang natitira sa timer. ang galing ng galaw mo, anak. 10 minuto na lang ang meron ka, bata. Pagkatapos ng 10 minutong iyon, magkakaroon ng malaking pagsabog. Ang babaeng iyo ay mapuputol-putol. Ethan, huwag mo silang pakinggan. Ako na ang paputol nito. Serafina, hindi mo ba iniisip na ikaw ang paputol nito, ano? Nakalimutan kong sabihin ang isang bagay. Ang bagay na yan ay hindi lang ordinaryong lubid. May espesyal itong kawit. Sa sandaling kalasin mo ito. Sisabog ang bomba. Leo, bastos ka. Serafina, Huminahon ka. Sinusubukan lang nila tayong galitin para mawala tayo sa sarili. Serafina, humina ka ng malalim, manatiling kalmado. Huwag kang mag-alala, may maiisip din ako. Nahanap na si Emil Green, nasa abandonadong factory sa distrito ng Kanluran. Kayong dalawa, kumuha ng mga tao at pumunta kaagad doon. Mag-ingat kayo at huwag silang mabalisa. Opo, Emil Green. Chairman, may emergency. 20 minuto ang nakalipas. Inutusan ako ng binata na ilipat ang 10 bilyon sa account ni Leo. Nagduda ako. Kaya pinasundan ko sina Jason at Tyler, gamit ang mga drone para subaybayan ang binata. Kanina lang, sa abandonadong factory sa distrito ng Kanluran, nakita nila siya. Nandoon din si Miss Hayes. Mabuti, ipaalam ko agad sa gang ng 5 lawa. Ethan, kailangan mong umalis ngayon na. Kung hindi ka aalis ngayon, huli na ang lahat. Sa buong buhay ko, Ethan Miller. Hindi pa ako kailanman nag-iwan ng babae para lang iligtas ang sarili ko. Kahit na mamatay man ako, sasamahan kita. Pero ayokong mamatay ka. Kasalanan ko itong lahat. Hindi ko dapat sila agad naniwala. Nag-awit kita sa problema ko. Nakikiusap ako sa iyo. Umalis ka na. Sige. Kay gandang pag-ibig ng magkasintahan. Kahit sa ganitong sitwasyon, nagpapaka-tragic drama pa rin kayo. Ethan, 10 segundo na lang ang natitira sa'yo. Duwag, wala kang lakas ng loob na putulin yan, di ba? Serafina, okay ka lang? Okay na ngayon. Grabe. Ang intense talaga nun. Ngayon, pwedeng pakawalan mo na kami. Ethan, nababaliw ka ba dahil sa bomb scare? Pakawalan kayo? Pakawalan kayo, para bumalik kayo at maghiganti. Ang intense nga talaga doon. Pero, hindi pa ako tapos maglaro. Ano kaya kung ganito? Maglaro tayo ng isa pang round. Kung ikaw ang manalo, pakakawalan ko kayo. Leo, gago ka. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Ethan, okay ka lang. Leo, kung may bayag ka, ako ang pakawalan mo. Sa akin mo ibuhos. Leo, kung may lakas ng loob ka, pakawalan mo ako. Kung kaya mo, sa akin mo ibuhos ang galit mo. Mr. Ethan,
Ang bilis-bilis mo naman. Huwag kang magmadali. Hindi mo naman iniisip na iyon lang ang bomba, di ba? May mas maganda pa. Nasa ilalim mismo. Pipindutin ko lang ang buton na ito. At pareho kayong masasabog ng pira-piraso. Leo, ano ang balak mo? Ano ang balak ko? Siyempre, naglalaro ako sa inyo. Ang panalo sa round na iyon ay swerte lang. Ngayon, papalitan natin ang mga patakaran. Makipaglaro ka at sundin mo ang sinasabi ko. Kung hindi, ipapadala ko kayong dalawa diretso sa impyerno. Ethan, huwag mong payagan ito. CJ, gagawin ko. Ethan. Ngayon, maayos ang usapan. Ang matalinong tao ay alam kung kailan susuko. Gabyusin mo ang sarili mong mga paa. Kung may gagawin kang kalokohan, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Hindi. Ano pang hinihintay mo? Bilisin mo. Hindi. 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 Lakad ng maayos at huwag kang magtangka. Tigil na sa pag-aatubili. Kumilos ka. Leo, ano ba ang gusto mong gawin? Halika rito. Neo, pakawalan mo siya. Bastos ka. Kung may problema ka, sa akin mo ibuhos. Kayong dalawa. Anong nagyari sa inyo? Bakit kayo nagpanik? Hindi ba't napagkasundoan natin na maglaro ng isang laro? Ngayon, ikaw ang paputol ng wire. Serafina, ikaw, tumayo ka lang dyan at manood. Romantiko di ba? Tama ba? Hindi. Ethan. Sige kung ganun. Magsimula na ang laro. Oo nga pala, isang paliwanag lang. Ito dito, ay may dalawang dagdag na wire kaysa sa huling dinamita. Ibig sabihin, Mr. Ethan, meron ka na ngayong 25% tsansa na mabuhay. Mr. Ethan Miller, good luck. Hindi. Ethan. Hindi kita kayang mawala. Tuloy lang. Leo, siraulo at baluktot kang halimaw ka. Serafina, huwag kang mag-alala. Mabubuhay ako at pakakasalan kita. Ethan. Ethan. Serafina, tumigil ka. Kinabahan ako, akala ko ibang tao. Itay. Inay. Anak, Robert, pakawalan mo ang anak ko. Kung may problema ka, sa akin mo idaan. Sa'yo, Arthur. Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang pangalan ko. Akala mo ba darating ang araw na ito? Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi kami gagalaw. Pangako namin. Nandito na sila. Mabuti, nandito na kayong lahat. Hindi na ako mahihirapang kumuha ng litrato isa-isa at ipadala sa inyo. Ngayon, gagawin ko kayong mga malalaking tao. Panoorin ninyo. Pupuksain ng mga anak ninyo. Ang sarili mong anak, pira-piraso na. hindi. Robert Stone, Leo Stone. Hindi pa huli ang lahat para itigil ito. Pakawalan mo lang sina Ethan at Serafina. At kalimutan na natin ang nakaraan. Ano man ang gusto mo, may bibigay namin sa iyo. Ma'am, Huwag mong subukang magpa-sweet talk sa akin. Papatayin ko silang dalawa. Sa tingin mo hahayaan mo akong makaalis? Nakarating kami dito dahil pinilit niyo kami. Kung hindi dahil sa Miller Group niyo na gustong lipulin ang aming korporasyon ng Itim na Dragon, ang anak ko at ako ay hindi sana nahulog sa ganitong kalaliman. tama yan. Huli na ang lahat ngayon. Mga hipokrito kayo, tigilan ninyo ang pagpapanggap na mapagbigay. Kalahating minuto na lang. Gusto kong panoorin ninyo ng sarili ninyong mga mata habang pinuputol-putol ang anak ninyo. Hindi. Nanay, tatay, masamang anak po ako. Hindi ko na kayo maaasikaso sa pagtanda nyo. Ethan,
Ethan, pula ang wire na pumapatay, dilaw ang wire na bitag, berde ang wire na pangakit, itim ang tunay na live wire. Ethan, putulin mo ang itim. Imposible. Talagang imposible. Paano mo nakuha yon ng tama? Nasa posisyon ka na ba? Nasa itinakdang lokasyon na. Handa nang magpaputok sa utos mo. Sige. Mabuti. Pulis. Pulis. Tatay, mga pulis. Tatay, anong gagawin natin? May mga pulis. Manatiling kalmado. Sa pinakamasama, pantay-pantay lang tayo. Isasama natin sila sa atin. Nabuhay na tayo ng buong buo. Robert Stone, pakiusap, huwag ninyong saktan sila. Gagawin namin ang anumang gusto ninyo. Robert Stone, Leo Stone, huwag ninyong palalain ito. Pakawalan niyo ang mga hostage ngayon din. At pag-uusapan natin ang pagluluwag. Gusto ninyong pakawalan ko sila. CJ, papaluhurin niyo sila sa harap ko. Magmano sila ng 100 beses. At, maghanda kayo ng helicopter para sa akin. Aalis na kami ng anak ko kapag may isa kayong nabigo. Ang dalawang ito ay sasama sa akin. Posibleng makakuha ng helicopter, pero kami ang luluhod para sa inyo. Akala mo ba kayang-kaya mo kung kami ang luluhod sa iyo? Robert Stone, anong karapatan mo? Hindi ka karapat dapat pagmanuhan namin. Ayaw magmano ka. Kung ayaw magmano, edi mamamatay kayo. Teka, gagawin namin. Magmamano kami. Nanay, tatay, ang dalawang kidnapper na ito ay hindi karapat-dapat na pagluhuran ninyo. Tumahimik ka. Ayaw mo pang lumuhod? Lumuhod ka o mamatay ka. Huwag, luluhod kami. Hindi, luluhod kami. Nakikita mo ba yan, tatay? Ang dakila at makapangyarihang chairman ng Miller Group, ngayon ay talagang luluhod sa harap nating dalawa. Arthur, nang itaboy mo kami ng aking anak, sa pagkawasak at kawalan ng tahanan, iniwan mo kami sa kalye, naisip mo ba kailanman na darating ang araw na ito? Ang pagluhod na ito, ay hindi makakabawi sa aming paghihirap. Ngunit, makita kang ganito, sa ganitong kalagayan, sulit na lahat. Kayong mga tao, ay pinahirapan ng buhay ko. Hindi ninyo talaga iniisip na ang ilang pagmamano, ay magpapalaya sa kanya, di ba? Ethan, mamamatay ka. Pantang ina mo, huwag. Dalhin niyo siya sa ospital, bilisan niyo. Anak ko. Anak ko. Doktor, kumusta ang anak ko? Mr. Miller, matatag ang vital signs ng pasyente, pero may trauma siya sa isip, malubhang trauma sa isip. Nagkaroon siya ng talamak, stress-induced na estadong katatoniko. Dapat magising siya sa lalong madaling panahon. Sige, salamat. Nanay, tatay, tito, tita. Hating gabi na, dapat na kayong umuwi at magpahinga. Ngayong gabi, ako ang magbabantay kay Ethan. Serafina, kami dapat ang magbantay. Bata ka pa, hindi mo kakayanin ang magpuyat. Hayaan mo na si Serafina, ang magbantay sa kanya. Kami na ang uwi, babalik kami bukas ng umaga para magpalitan. Sige, Serafina, salamat ha. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang kami. Nandito lang kami, sa hotel sa baba. Nandito lang kami. Pasensya na, Ethan. Huwag. Huwag kang gumalaw, Serafina. Huwag kang matakot, Ethan. Nandito ako. Nandito lang ako. Serafina. Serafina, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko dapat pinaniwalaan ang mga kasinungalingan ni Leo. Kung hindi
hindi ka sana napunta sa ganitong kalagayan. Basta't ayos ka lang. Basta't ayos ka lang, lahat yon ay nakalipas na. Nanay, tatay, Tito, tita, anak, kumusta ang pakiramdam mo? Huwag kang mag-alala, tatay. Ayos lang ako. Basta't ayos ka lang. Basta't ayos ka lang. Serafina, halika rito. Kainin mo habang mainit. Nagluto ako ng lugaw at binili ko ang mga paborito mo. Black truffle buns at tea eggs. Anak, ang kasal ninyo ni Serafina ay nakatakda sa New Year's Day. Malapit na yon. Pagkatapos ng almusal, dalhin mo si Serafina sa bridal shop. Tingnan mo kung may mga estilong gusto ni Serafina. Huwag kang mag-alala sa gastos. Marami tayong pera. Huwag kang mag-alala, nanay. Ako na ang bahala. kayo po ba ang magkasintahan na sina Mr. Miller at Miss Hayes, di ba? Kayo po yung nagpareserba para magpa-fitting, di ba? Opo. Nakareserba na po ang VIP fitting room para sa inyo. Nakasabit na po lahat ng bagong dating. Mayroon po kaming heavily beaded na pangunahing wedding dress at isang magaan na going away dress. Dito po tayo. Alin po ang gusto ninyong subukan muna? Ethan, sa tingin mo alin ang bagay sa akin? Sa tingin ko, maganda ka sa kahit alin dyan. Ang sweet mo naman. Sige, subukan muna natin to. Napakaganda ng taste ninyo, miss. Ito po ang pangako ng kalaliman. Handmade 3-dimensional lace embroidery po ito. Ito po ang pinakabago naming disenyo. Sir, gusto po ba ninyong tingnan ang ilang cufflinks o bow ties na bagay sa damit ng bride? Galing po yan sa parehong koleksyon. Espesyal na pinagtagpo. Kukunin ko lahat to. Ha, ibig nyo pong sabihin, ang buong hanay na to ng mga damit, lahat po yan ang gusto ninyo. I charge mo. Sige po, saglit lang po. Kumusta? Bagay ba? Ang ganda mo. Pero, kahit gaano kaganda ang isang damit, hindi ito makakapantay sa'yo. At, ayoko lang maging ang lalaking bumibili sa'yo ng wedding dress. Gusto kong maging ang lalaking makakasama mo habang buhay. Serafina, pakakasalan mo ba ako? Oo,